So yun, what's up mga tol? It's me, Gear Motovlog here, at ngayon ay magre-review tayo nitong ating motor na ADX 180. At marami kasi nagtatanong sa comment section natin mga tol kung meron ba akong nararamdaman o experience na sa bago nating motor, no. Ayun, sasagutin natin yan isa-isa. So based sa paggamit ko sa motor na to mga tol, bago pa lang kasi sa akin. Kasi yung iba sa mga post ko nagko-comment ng, "Boss, may mga nararamdaman ka ba sa ADX 180 na hindi nararamdaman sa Honda 160 ADB?" Sagot ko naman, base sa paggamit ko, wala pa naman kasi bago pa nga siya. Pero hindi ko lang alam, siguro sa pagtagal-tagal. Pero sa ngayon, wala naman, magandang performance ng ating ADX 180. Unang-una, malakas sa arangkada. At yun nga, magandang displacement na makina kasi naka 180cc na siya. At bukod doon, matorky. At saka yung iba nagsasabi na nasa 69 kilometers pa lang, nagbabibrate na daw yung likod, which is normal naman yun kasi nga, kaya naman nagbabibrate yun kasi ang gulong natin is dual sport mga tol, sa mga hindi nagtatanong. Kasi ang ibig sabihin ng dual sports mga tol, pwede yan sa rough road at pwede yan sa road, no? So ibig sabihin, pag nasa road tayo, pag hinataw talaga natin yan, may tendency kasi sila magbabibrate talaga yan. Kasi kung papansin nyo, ang gulong natin mga tol ay maraming curve. So ibig sabihin, hindi pantay ang ikot niyan sa flat na kalsada sa road. Pero pag ginamit mo ito sa rough road, tulad sa ganyan lupa, kahit ibirit mo yan, maganda ang performance yan mga tol. Kasi kaya tinawag to na dual sports mga tol, para pagka binirit mo siya, hindi ka basta-basta madudulas sa road. Yun yung purpose niyan mga tol, kaya nagbabribate yan. Kasi nga, ang gulong natin is dual sport. Pero pag pinaltan nyo yan ng gulong na hindi na ganyan, panturing setup, doon yung malalaman mga tol na hindi na siya nagbabibrate. So based sa paggamit ko dito sa motor ko na to, hindi naman siya nagbabibrate mga tol, no? So depende na lang yan sa gumagamit ng motor. So yun, balik tayo sa review ng motor natin. Ayan, yung ating harapan shield, ito, pinakamalaking side mirroring windshield na dito. Nilagyan natin ito. Ito yung pinaka-upgrade ko. Hindi ko alam kung anong tawag dito, nabili ko lang siya sa TikTok. Then may sticker natin, then Bristol, then sticker MCGI. Syempre, yung ating front camera na dashcam mga tol. Then itong tapulodo natin, nilagyan din natin ito para forma. Then ito, slider, nilagyan din natin sa una. At saka ito yung sa luma kong motor, nilipat ko muna dito, which is kasya naman, para kung sakali man maaksidente, wag naman sana, hindi siya magbi-brake, no? At ayun, tigkabilaan yan, meron din doon sa isa. Then ayun, ito nabili ko rin sa TikTok mga tol. Sa mga gustong gayahin, nilagyan ko siya ng protection dito, no? Ayan, nilagyan ko siya ng protection dito sa ating signal light, dalawa. Alloy po yan, magaan. Then plug and play lang po yan, nakahook po siya na ganyan. Sasabit nyo lang dito sa gilid sa mga gusto mag-upgrade ng ADX 180 mga tol. Ayan po. Then yun lang naman ang nilagay ko sa motor natin. Then yung iba pa kasi darating pa kasi na order ko. Pero sa ngayon yan muna. Then ito, ADB 160 tank pad mga tol. Ayan, sa mga nagtatanong, ito po ay pang ADB 160, hindi talaga yan sukat sa ating ADX 180 mga tol. So ginawa ko na lang siya ng paraan para kumasya. Then nilagay ko na lang din sa mga gilid-gilid dyan para gumanda tingnan. Then yun, usually okay naman siya, magandang tingnan. At may nagtanong nga sa atin sa comment section kung ano daw ang nilagay natin dito. Sabi ko ADB 160, gayahin niya na lang yung ginawa ko para hindi masyado masakit sa mata o kaya ay makalat. So okay naman siya mga tol. Ayan. So ayun, sa mga nagtatanong kung paano po gawin o ilipat ang DEM ng ADX 180 natin mga tol, tuturuan ko kayo kung paano natin ilipat ang
mode ng wallpaper ng ating ADX 180. So ayan, sakyan muna natin mga tol. So ayan, kung mapapansin nyo mga tol, yan dem na yan ay pang day night mode. So ayan mga tol, zoom lang natin ng konti. Ayan. So yan yung ginagamit ko sa umaga, no. So ito ang gagawin natin mga tol. Pindutin lang natin yan sa settings, din pupunta tayo dito sa dem. Baba natin. Ayan, sa dem. Then pagkababa nyo, ipindutin nyo lang tong select. Ayan, pag napindot nyo tong select, lilipat yan dito mga tol sa dem. Ayan, kung napindot nyo yung select, pindutin nyo ulit ng one time ang select, boom, ayan, lilipat na. So meron tayo ditong 6 na wallpaper dem, no. So ayan, pipindutin nyo to. Ito yung pamilian mga tol, down, up, up, down, then select pag gusto nyo na to. So pindutin natin tong, yan, naka down na siya, then pindutin natin tong up mga tol. Yan, up, wallpaper, then okay, select, then ayan, mamimili na tayo. Ito po yan naka down, ayan, down, down. Gusto mo naman to o kaya ito, ayan mga tol, select lang yan. Ayan, select mo na lang, pindutin mo yung select. Then pag nakalagay na dyan, i-back mo lang siya. Ayan, back, 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 back. Ayan. Ayan na po yung dem natin mga tol. So ayan, palipat-lipat ng dem natin kasi natutunan ko siya sa mekaniko ng Bristol, tinuro yan sa akin. So ayan mga tol. Then dito naman, ito mga tol, sa mga nagtatanong ha, sa mga bago ng ADX 180, ito pong engine sign na to, yan po ay normal. Pag nakabukas ang ating ADX 180, normal po yan na nakalagay dyan. Pero once na umaandar na po ang ating ADX 180 mga tol, mawawala yan. Tingnan nyo mga tol. Ayan, pansin nyo mga tol na wala. So ibig sabihin, sign lang yon na hindi pa umaandar yung makina. So papatay natin. So ito pa mga tol, pag magpapabukas kayo ng ADX 180, wag nyo agad siya bobombahin o ito throttle. Ang ibig sabihin nitong C, cold. Pag nakalagay na dito sa temperature, ibig sabihin normal yung kanyang high, hot. Pwede nyo na siyang paandarin o 1, 2, 3 hanggang 3 bar o 2 bar, pwede na yun. Pag nakarating na dito sa dulo, ipahingan nyo na kasi sobrang init na ng motor nyo, posible sumabog yan mga tol, no. So ibig sabihin nito, ito yung minor ng ating makina. Pag tinrottle mo yan, ayan, lalakas yan mga tol. So ayun mga tol, sana nakatulong sa inyo tong video na to at i-share nyo na rin sa iba para maraming makaalam no mga tol. So yun lang, magandang umaga sa lahat at have a good day, have a ride safe lahat mga tol. Peace out.